Pagpalang umaga mga kapatid kay Kristo. Hallelujah. Itong kasabihan, ibang nagtanim, ibang mag-aani. Ngunit ang aming inaani ay hallelujah, nakadapa. Dapa. Habang inaani namin to kanina, merong revelation. Ang Diyos ipinabot sa aking isip. Tayo pong mga palay ay ang palay ay nagsisimbolismo ng mga tao. Ang mga nag-aani ay sila yung manggagawa, sila yung taga-tanim, nag-aalaga, at pagkatapos alagaan, aanihin. Ang Diyos lamang ang nagpapatubo. Ngayon, habang minamasdan ko itong palay na inaani namin na nakadapa, ang ibig sabihin po niyan, hindi lang dapat yung mga okay na yung aanihin. Kailangan abutin natin yung mga binagyo ng buhay, yung mga problemado, stress, mayroong pinagdadaanan. Naghihintay sila ng mag-aani sa kanila. Yung mga sa tingin ng tao ay mga wala nang pakinabang. Kasi itong mga nakatayo na to, pag-iimportan pa to ng may-ari, talagang ipapasa dyan harvester. May special treatment. Hallelujah. Harvester. Pero itong mga nakadapa, hindi siya pwedeng special treatment. Kundi kailangan pagtiyagaan ng tao, paghirapan bago siya maani, bago siya makuha. Kailangan mong yumuko, magbilad, mangawit. Ayan, minsan ganyan ang kaluluwa. Kung aanihin mo siya, kailangan mo siyang paghirapan. Ayan, nandyan po mga kaisa natin kay Kristo, mga kapatid kay Kristo. Ang kwento nitong palayan na to, kaya pinaani sa amin yung mga nakadapa. Bago dumaan yung bagyo, talagang dadaan sa Bicol at Pamplona talaga ang tutumukin. Ayan, Pamplona talaga. Ngayon yung kapatid namin na glory to God, kapatid namin sa pananampalataya, may kapatid siyang may palayan, at ito na nga po yun. Sabi ng kapatid niya, kung totoo ang Diyos ninyo, manalangin kayo, naliliko yung bagyo. Amen. Ayan po siya. Yan, yung kapatid niya. Sinubok po yung Diyos natin. Amen. Sapagkat maluwang po yung kanyang palayan. Ayan po. Maluwang. Yan, maluwang po yan. Hindi lang dito. Meron pa po sa ibang lugar. Sabi nung kapatid niya, kung totoo ang Diyos ninyo, papakinggan yung panalangin ninyo. Amen. Ayan. At bago po dumating yung bagyo, glory to God po, hindi glory to me, glory to us. Nagfasting po kami. Sapagkat hindi lang yung palayan ng kapatid namin ito ang tatamaan, pati yung palayan po namin tatamaan din po. Amen. At iniisip po namin, krisis na nga sa bigas. Krisis na nga sa bigas, tatamaan pa yung palayan. Ayan, kaya nagmakaawa po kami. At hindi lang po kami ang nagmakaawa. Alam ko po maraming tao ang nagmakaawa that time. Ngayon, ang Diyos po napakinggan ng panalangin ng mga tao. Napakinggan po. Lalo ang lugar po ng Bicol, mahirap na nga pong lugar po ang Bicol. Ibabagyuin pa po, masisira ang palayan. Kawawa naman po. At kasama po kami dun na masisira ang palayan.
Malit na nga lang po yung palayan ng inyong lingkod, at sa malit na palayan na yun marami po kaming maghahati-hati, masisira pa po. Ang Diyos po ay may awa, may pag-ibig. Ngayon napapatunayan sa kapatid ni Jimboy, ito po si Jimboy, napapatunayan sa kapatid Jimboy na ang Diyos natin na buhay ay dumidinig ng panalangin. Amen. Hallelujah. Talagang iniliko po ng Diyos yung bagyo sa baba Visayas. Amen. Hallelujah. Iniliko po niya. Ayan. Mga next week ang anihin naman yung doon, yung palayan ng kapatiran. Ito pansamantala, ito muna pinagtsatsagaan kong anihin. Pandagdag din po pagkain to sa kapatiran. Tulong-tulong po, ayun. Tulong-tulong. Ayan. Lahat po makikinabang yan. Hallelujah. Kapag tulong-tulong, walang magugutom. Amen. Ayan. Walang magugutom. Ayan sila. Yung ibang kalalakihan nasa trabaho po. Pintor, karpintero. Yung iba nasa bahay kasi buntis. Yung ibang kapatiran natin, buntis sila. Ayun, yung pinaka mabilis. Yan. Yan, mga kababayan ng taga-ani, mga kalalakihan, ang tagahakot, mga kababaihan. Teamwork. Kung kayo magtutulungan, John 13:35, makikilala ng lahat na kayo mga alagad ko. Hindi po kanya-kanya, hindi tulungan. Ito po ay nagsama-sama po kami, hindi para maalipin po sila, kundi maalipin po sila ng katwiran, sapagkat ang kalooban po ng Diyos ay makita na tayo po ay nagtutulungan, nagmamahalan. Ang mga tao na dati ay nasa masasamang gawain, natuturuan po sila sumunod kay Kristo. Ito po mga kabataan namin, yan, mga dating drug addict po yan, manginginom, sigarilyo, marijuana. Bata pa po, pumasok na sa mga maling relasyon. Pero dahil naipapakilala po si Kristo, glory to God, ayan po, naliliwanagan po sila na mali ang kanilang nakaraan. At dahil naliwanagan sila, nagkaroon po ng pagkakataon na sila po ay magsisi. Hallelujah. Yan mga kabataan, meron pa po kaming galing Siargao. Ito pong mga kabataan galing Siargao ay pasaway din po. Hindi masunurin sa mga magulang nila. Galing po doon. Nagdesisyon po silang pumunta po rito para magpatuwid din po kay Kristo. Ako po na inyong lingkod ay ginagamit lang po ng ating Diyos na buhay, ng Panginoong Hesus, ng Banal na Santong Espiritu, bilang maging kasangkapan. Handa po kong magpagamit sa mga taong ito. Iba-iba po ng ugali itong mga taong pong ito. Hallelujah, napakahirap po. Tutusin po, napakahirap pong pagkaisahin ng mga taong iba-iba ang ugali, iba-iba ng kinalakihang kultura, kinalakihan na sa ilalim ng bubong, iba-ibang disiplina na magulang kanilang pinanggalingan, iba-ibang lahi. Pero glory to God po, binibigyan po tayo ng karunungan ng ating Diyos na buhay para sila po ay mapanatiling nagkakaisa kay Kristo. At tunay na nga pong ang Panginoong Hesus ang dahilan kung bakit po kami nagkakaisa. Hallelujah. Kung mawawala po si Kristo sa aming kalagitnaan, malamang wala na rin po kami, watak-watak na rin po kami. Pero dahil nagkakaisa kami sa pagsunod sa Kanya, nagkakasundo sa pagsunod, magkakasama pa rin po kami.
sa hirap at sa ginhawa. Meron din pong sigalot, pag-aaway, di pagkakaintindihan. Pero yun po ay dumadaan lang, parang bagyo. Dumadaan lang din. At pagkatapos ng bagyo, ay napagtatagumpayan po. Naayos din. Basta ang isang tao handang magpaturo, ay naayos po ang lahat. Kasi mahirap pong turuan ang mga taong ayaw magpaturo. Hallelujah. Basta ang ituturo lang po natin, yung katuruan po ni Kristo. Pagkakaisa, pagtutulungan. Sabi nga po ni Kristo, kung kayo magmamahalan, mas tutupad ninyo ang aking kautusan. Amen po ba? Kung kayo ay magmamahalan, matutupad ninyo ang aking kautusan. Hallelujah. Hallelujah. Yan po ang pinaka sentro ng kautusan ni Kristo, pag-ibig. At wag po sanang mamimisinterpret. Ang pag-ibig po ay marami pong sangkap po yan. Sinabi po yan sa 1 Corinto 13. Ang pag-ibig ay matyaga, marami po yon. Kung ikaw may pag-ibig, magtsatsaga ka, nakabilad sa araw, inaanim mo yung nakadapa na palay. Kung ikaw may pag-ibig, kahit mahirap alagaan ng isang kaluluwa, tsatsagaan mo siya. Amen. Kung ikaw may pag-ibig, kahit na wala kang nakukuha sa kanya na pakinabang, alagaan mo siya. Sapagkat kung inalagaan mo siya, balang araw, kapag naramdaman mo yung pag-ibig mo sa kanya, hindi mo na kailangan utusan yan, hindi mo na kailangan pilitin yan, kusa kanyang mamahalin, sapagkat ikaw ang unang nagpadama sa kanya ng pag-ibig. Ganon din naman ang ating Diyos Ama, ang Panginoong Hesus, ang Banal na Santong Espiritu. Sila ang unang nagpadama ng pagmamahal sa atin. At nung nalaman natin na sila nga ang unang nagpadama ng pagmamahal, hindi tayo nagdalawang isip na iparamdam din sa kanya ang ating pagmamahal. Inaalay natin ang ating mga buhay sa kanya. Tinatalikuran natin ang mga bagay-bagay, yung mga nakakadlang para hindi natin siya mapaglingkuran. Minsan trabaho, asawa, pamilya, lugar, kailangan mong umalis doon para mapuntahan ng lugar na pinapupuntahan sa'yo ng Diyos. Hallelujah. Sabi ng Panginoon Jesus ng Apostol Pedro, sabi ni Apostol Pedro kay, tinan nyo po kami Panginoon, tinalikuran namin ang aming buhay. Hallelujah. At gaano man, ano man ang inyong gaano kalaki ang tinalikuran mo para sa Panginoon, ganoon din kalaki ang iyong gantimpala. Kung gusto mong malaki ang kayamanan mo, makapag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Naalala niyo po ba ang mayaman na binata? Hallelujah. Nagmamalaki siya na nasunod niya na daw ang mga kautusan, pero nung sinabi ng Panginoong Hesus, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay sa mga mahihirap, hallelujah, umatras po siya. Sabi ng Panginoong Hesus, makakapag-ipon ka ng gantimpala sa kalangitan. Hallelujah. Huwag po tayo mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa, kundi mag-ipon tayo ng kayamanan doon sa langit. At paano natin maipon yun? Tumulong po tayo sa mga nangangailangan, sa mga mahihirap, sa mga dukha. Sabi po sa Santiago, patay ang pananampalatayang walang gawa. Pag sinabi mo, nagugutom ang aking kapatid ito, hindi mo naman binigyan ng pagkain, patay po yung pananampalataya natin. Hallelujah. Kapag sinabi mo mahal mo ang mga kapatid mo kay Kristo, handa kang talikuran ang mga bagay-bagay sa buhay mo, kahit na yan ay mahalaga pa sa iyo, para lang maipadama mo ang pagmamahal mo sa kanila. Handa kang talikuran sarili mong bulsa, sarili mong asawa,
hanap hanap buhay. Hallelujah. Ganyan po. Sapagkat sinabi po ng Panginoon Jesus, hindi kapayapaan ang daladala ko, kundi tabak. Pag-aawayin niya ang pamilya. Hallelujah. Dahil sa pagsunod po ng lingkod ng Diyos na tinawag ni Kristo, hindi po yan maunawaan ng iba. Sapagkat meron na rin po akong narinig, bakit ko unahin ang pagsamba sa linggo? Unahin kong maghanap buhay. Yun, magpapandesal po. Sabi niya sa akin, bakit ko unahin sumamba sa Diyos? Magtinda ako ng tinapay. Pagkarating ng alas 7, may pambili na ako ng bigas. Busog pa yung tiyan ko. Hallelujah. Pero tayo po, hindi po ganoon ang kaisipan natin. Mas inuuna po natin ng Diyos kaysa sa pagkain pisikal. Amen po ba mga kapatid, ng mga nakikinig? Mas inuuna po natin ang pagkain pisikal. Hallelujah. Magpakabusog po tayo sa espiritual. Nandiyan po ang pagtitiis para lang makasunod. Pero hindi po natutulog ang ating Diyos. Kapag nakita niya ang ating pagtitiis, nagbibigay rin po naman siya ng gantimpala. Ayaw po ng ating Diyos na tayo po ay maliligaw sa pagpapala material. Marami po kasing mga tao ngayon, kapag wala sa kagipitan, nakakalimot sa ating Diyos. Pero pag nasa kagipitan, always present sa Diyos. Amen po ba? Kaya hindi po, binabalansin niya rin po, hindi po diretsyo na kasaganaan. Binabalansin po ng Diyos. Kapag nakikita niya, naliligaw tayo, nabubulag tayo ng mga bagay-bagay. Kung mahal niya tayo, tatanggalin niya po yun. Kasi may paki siya sa atin. Itinutuwid, pinapalo ng Diyos ang kanyang mga itinuturing na mga anak. Hallelujah. Kaya tanggapin po natin na kung minsan dumadaan tayo sa kagipitan, ibig sabihin po noon, merong itinuturo po ang Diyos. Huwag po tayo maging manhid sa ginagawa ng ating Diyos sa buhay. Lahat po ng pangyayari ay nakaplano po sa Kanya. Maging sagana po o kagipitan, lahat po yan ay pinahintulutan po ng ating Diyos. At iba rin naman po yung consequence na tinatawag. Ayan, pinahintulutan din po ng Diyos yun. Amen. Pinahintulutan ng Diyos na ikaw ay meron ng consequences sa mga ginagawa mo. Para ano? Para malaman mo na mali yun. Kasi kung ginagawa mo yun at walang consequences na nangyayari, para lang sinasabi ng Diyos na okay yan, pagpatuloy mo yan. Amen po ba? Pero kung ikaw tinuturing ng Diyos na kanyang anak, meron kang ginagawang mali, papapasukin niya pong consequences para malaman mo na mali po yung iyong ginagawa. Pero iba rin po yung mga taong wala nang pakialam ang Diyos. Yun na po yung humantong yung katigasan ng ulo. Sabi nga sa Biblia, hindi kaagad iginagawad ng Diyos ang hatol sa mga masasama. Kaya't nawiwili sila sa kanilang mga ginagawa. Hallelujah. Pero pag ikaw ay anak ng Diyos, hindi niya hayaan na ikaw ay mawili. Itutuwid ka niya. Sino bang mga magulang ang nakita niya ng harap-harapan, nagda-drug addict yung kanyang anak, pababayaan niya pa? Kung mahal niya ang anak niya, pagsasabihan niya, itutuwid niya, aaralan niya. Hallelujah. Ayan, glory to God. Medyo napapagod na po ang ating mga ayan. Sabihin po ninyo ay ako yung nagbibideo lang. Kanina po ay kasama po nila akong naghahakot. Kasama po mga babae, naggapas din po ako. Pero hindi po ako ganun kabilis sapagkat ako po ay hindi lumaki sa ganitong larangan. Amen. Ngayon naisipan ko i-live kasi may nakita po kong aral na hindi lang dapat ang mga nakatayong palay ang dapat inaani. Kailangan pagtiyagaan ang mga nakadapa.
Minsan dapat kung tayo pipili ng aanihin ng mga kaluluwa, huwag nating pipiliin yung mga mabubuti na. Piliin natin yung nabiktima ni Satanas, binagyo ni Satanas, nalulung sa mga masamang gawain, stress, marami. Piliin natin yung mga mahihirap anihin, kailangan pagtiyagaan po. Ayan, kahit na ayan nakatumba po, mas madali pong anihin yung nakatayo na, yung nakatayo pa po. Pero yung nakatumba, ayan po, talagang yuyuko ka. May mas malala po pa po dyan, yung talagang bumaon sa putik. Pero dahil gusto natin mapakinabangan pa yung palay na yun, aanihin pa po natin yun. Amen. Amen. Minsan ganun din po sa kaluluwa. Huwag natin tingnan yung estado nila sa buhay. Gusto natin mapakinabangan sila sa gawain ng Diyos, anihin po natin sila. Kahit wala po silang edukasyon, mahirap na tao, pagtunan po natin ng pansin. Mga pilay, mga bulag, mga ulila, pagtunan po natin sila ng pansin, sapagkat hindi po karamihan po na magmamana ng karya ng Diyos ay mga mahihirap po. Biblical po yan, sinabi po ni Kristo po yan. Pero hindi din po sinabi na walang maliligtas na mayayaman, sapagkat may mga pinili rin pong mga mayayaman na Kristiyano. Bakit po? Para sila po ang maging taga-suporta ng iglesia. Hallelujah. At hindi rin naman po maghabang buhay na ang isang tao ay mahirap ang sitwasyon. So, kung loobin man ng Diyos buong buhay niya na siya ay manatiling ganoon dito sa mundong ito, yun pong kalooban ng Diyos, sapagkat nasisiyasat ng Diyos ang puso ng mga tao, puso at isip ng mga tao. Alam na ng Diyos na kapag pinayaman niya ang isang tao, ito ay maliligaw, wag na lang payayamanin, kundi panatilihin na lang dukha. Amen po. Ang Diyos po natin ay napakatalino, hindi natin siya pwedeng questionin ano man na maging kalagayan natin dito sa mundong ito. Ang mga apostoles po, hindi po sila mayroon din po mga naging marangya ang kanilang buhay, pero mas marami po ang hindi naging marangya ang buhay. Nagtiis po sila. Hallelujah. Totoo po yung sinasabi sa Joshua, Joshua o Jeremiah, ang plano ng Diyos natin ay hindi tayo paghirapin. Totoo po yun. Nung unang panahon pa po, yun na po ang plano ng ating Diyos. Hindi po tayo paghirapin, sapagkat yun na po ang plano niya kay Eva at Adan. Kaso nga lang sumuway ang ating ninuno na si Eva at Adan. Ganoon din po tayo. Maganda ang plano na sa atin ng ating Diyos, pero kung patuloy tayong susuway, madidelay ang magandang plano niya sa atin. Ganoon din ang Israel noong unang panahon. 40 days lang sana sila maglalakbay papuntang Promised Land, pero dahil sila mas wise, naging 40 years po. Hallelujah. Kaya dinadalangin ko na kung meron mang magandang plano ang ating Diyos na buhay sa amin, ay nawa mapadali ito. Nawa mabilis magpatuwid ang bawat isa. Hallelujah. Mas lalo pang magkaisa, mas lalong magtagumpay. Nandun po ang sikreto sa pagkakaisa. Ang bansang Pilipinas po ngayon ay dumadaan sa hindi pagkakaisa, kaya naman mabagal ang usad ng Pilipinas. Pero kung magkakaisa po ang Pilipinas, hindi sa kasamaan kundi magkakaisa sa katwiran, pagiging hindi kurap, napakayaman po ng ating bansa. Ganun din po ang body of Christ, mga kapatiran, kung magkakaisa po, nawa ang body of Christ sa buong Pilipinas, buong mundo, mabilis po sanang usad ng Kristyanismo. Mas madaling mapupuno ang langit, mas madaling makukumpleto ang bilang ng mga hintil. Hallelujah. Mas madaling makukumpleto ang bilang ng mga hintil, at kapag nakakumpleto ang bilang ng mga hintil, babalik na po ang Panginoong Hesus. Hallelujah. Pero dahil kulang po sa pagkakaisa, ang body of Christ ngayon, bumabagal po ang usad para makumpleto ang bilang ng mga hintil. Isa po yan sa mga
palatandaan ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus kapag napahayag na sa buong sangkatauhan ang ebanghelyo. Ibig sabihin po, kaya hindi pa po bumabalik, hindi pa po naipahayag lahat. Meron pa po mga lugar na hindi naaabot ng ebanghelyo. Totoo po yan. Lalo na po sa Amazon, mga kagubatan, haleluya, mga tribo na mga matatapang, mahirap pasukin ng mga tao, at meron silang mga lengguwahe na hindi maintindihan ng mga tao, hindi alam ng mga tao paano sila kausapin. Mahirap ipahayag sa kanila ang ebanghelyo. Pero lahat ng problema may paraan po yan. Magkakaroon po ng paraan yan kung hahakbangan po ng mga Kristyanismo, kung magtutulungan. Kung ebanghelista, mag-ebanghelyo siya ng buong puso niya. Ang pastor, magpakapastor, buong puso niya. Ang propeta, magpapakapropeta ng buong puso niya. Ang guro, magtuturo ng buong puso niya. Magkakaisa po yan. Fivefold ministry ang apostol. Tanim ng iglesia. Hallelujah. Magkaisa po yan. Tatatag po ang iglesia at bibilis ang pag-aani ng kaluluwa. Hallelujah. Wag po nawa magkaroon ng pagkakanya-kanyang limang kaloob ng espiritu na ito. Fivefold ministry. Wag po sana magkanya-kanya ito. Wag silang magmataasan na ako ay apostol, ako ay masigit, ako ay propeta, ako masigit, ako ay teacher, ako ay masigit kasi kung walang teacher, walang matututo. Ako ay pastor kasi masigit ako kung walang mag-aalaga. Ganun po nangyayari sa Body of Christ ngayon. Pero dapat magkaisa po ang limang kaloob na yan. Mag-usap-usap. Kung ikaw ebangelista, hallelujah, mangaral ka. Kay pastor, magpastor ka. Kung ikaw ay propeta, mag-prophesy ka. Para ating pakinggan ang boses ng ating Diyos. Kung ikaw ay guro, teacher, magturo ka ng magturo. Hallelujah. Kung ikaw apostol, hallelujah, magtanim ka ng church, magturo ka ng mga tao na balang araw tatayo sa mga iglesyang iyon. Mag-disciple ka. Hallelujah. Ayan. Mag-ani. Hallelujah, hallelujah. Nakakapagod pong mag-ani. Nakakapagod magtanim. Ayan. Siyempre, lahat ng mga bagay-bagay ay may hirap. Pero kung hindi mo pagtsatsaga ng hirap, wala kang aanihin balang araw, wala kang mapapala balang araw. Ayan. Hallelujah. Nawa ay patuloy na magkaisa ang magkakapatid kay Kristo, ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus dito sa lugar ng Pamplona, Tambo. Nawa ay patuloy itong magkaisa sa pagsunod. Glory to God po. Hallelujah. Pagtagumpayin nawa ng ating Diyos na buhay ang iglesyang ito na kanyang itinatag sa lugar na ito. Hallelujah. Ayan. Pakilala ko po sa inyo mga kabataan natin. Ito si Jimboy. Ayan. Ang head ng ministry ng pagtatanim. Ayan. Ito si Pastor Anobi. Ayan. Ang asawa po ng head music team si Pastor TJ. Ayan. Ito si Sarah Dasian, ang tambay ng Zona 3. Ngayon ay tambay na ng church. Dati po pag-alagala po yan sa Zona 3. Ayan si Jaja po. Hindi kita po eh.
ang ating batang-batang gitarista. Hallelujah. Ito naman si Jumer, ang heartthrob ng mga matatanda. Amen. Ayan, pinagkagawan po siya ng matatanda. Amen. Kapag sinusundo niya po ang mga matatanda, imbis na maghindi, lagi pong oo. Amen. Hallelujah. Yun po ang talaga. Ayan. Kaya po siya po ang taga-sundo ng mga matatanda. Ayan. Ito, kababalik lang nito. Tingin naman. Barak. Ito po ang hindi maunawaan kung lalakad ba talaga sa liwanag o sa dilim. Tingin naman ito, tingin ito. Para makilala ka nila. Ayan. Ayan po. Hindi pa buo ang kanyang desisyon sa buhay. Pero pinapayuhan po natin siya palagi. Hallelujah. Sapagkat ang mga tinawag ng ating Panginoong Hesus ay hindi pwedeng mamuhay sa kadiliman, kundi mamuhay sa liwanag. John 3:19, naparito ang liwanag, pero mas inibig ng sanlibutan ang kadiliman. Kaya kapag tayo po ay tinawag ng ating Panginoong Hesus, talikuran na po ang kadiliman. Hallelujah. At dalangin ko maging matatag ang ating kapatid na ito. Pinangalanan po namin siyang Barak. Hallelujah. Siya po ay minsan na nag-backslide. At na nag-backslide po siya, nilibot niya po ang buong Pamplona. At sinira niya po ang pangalan ni Pastor Mark. Hallelujah. Pero kahit ganun po nangyari, ay tayo po ay no choice. Kailangan po nating magpatawad sapagkat ang ating Panginoong Hesus ay nagpatawad din. Nagbalik loob po siya, naghingi ng patawad. Ayan po. Sino po tayo para hindi magbigay ng kapatawaran? Sabi nga po ng Panginoong Hesus, 7 beses 7 mo silang patatawarin. Sabi niya kay Apostol Pedro. O isa pa lang po siyang. Pero sana nawa ay hindi niya yun abusuhin. Hallelujah. Sapagkat kung ako po ay magkapatawad, kung ang banal na Santang Espiritu ay magdesisyon, huwag nang patatawarin, useless din po. Katulad po nung nagbenta ng kanilang lupa at nagsinungaling, saklat po ng gawa, patay po kagad. Hallelujah. Ganun po kaikpit ng banal na Santong Espiritu. Hallelujah. Ayun si Kuya Alvin. Kelvin, tingin. Yan. Kaway. Yan. Yan po ang head po natin sa carpentry, sa pagkakarpentero. Pag minsan po may mga ipapagawa na mga sirang bahay ang kapatiran, siya po ang namumuno po doon. O wala pang bahay, hallelujah, pag meron pong pagkakataon, mabigyan ng schedule ng mga tao na wala pang bahay sa kapatiran, siya po ang nagdedesisyon po. Hallelujah. Sino pa? Yan. Siya po ang pinakamabilis mag-ani. Yan. Saan pa? Andun. Pagod na yung iba. Nainitan. Ayun si Kim. Ang head ng mga kabataang babae, si Kim. Nakita ninyo, balot na balot siya. Takot siyang umitim. Ayan. Ting araw po ng linggo, kung may nakikita kayong sumasyaw doon sa harapan ng pulpito, may mga bandera, siya po yun. Head ng kabataang babae. Hallelujah. Ayan. Ayaw niya masira ang kanyang beauty. Ayan. Ay si Sarah. Ayan. Sino pa? Habang wala pang ahakutin doon, nakasilong sila. Ito. Ito si Kwan. Ang isang song leader natin, backup singer, si Pastora
Nancy. Siya po yung nagka-translate ng ating speaking tongue. Binigyan siya ng kaloob na ganoon. Praise God, hallelujah, glory to God. Ayun, may unggoy. Ayan. May unggoy, babaeng unggoy. Ayan, ito naman. Sumilong sila. Medyo masakit na sa balat ang init. Ito po ang ating drummer. Ayan, glory to God. Batang-bata po ang ating drummer. Siya po ang leader naman ng kabataang lalaki. Hallelujah, pinapumunuan niya mga kabataang lalaki. Ayan. Sino pa? Ayun. Yung nakatayo po. Ayan. Si Ate Lenny. Siya po ay isa siya sa head ng music team. Isa siya sa head ng music team. Isa sa mga nagtuturo sa ating music team. Asawa po siya ni Pastor Richard. Taga Siargao po si Pastor Richard. Hallelujah. Ayan. Hallelujah. Dahan-dahan lang. Kahit dahan-dahan, matatapos din ang trabaho. Kapag marami, gumagaan ang trabaho. Hindi mabigat. Hindi po dinisenyo ng tao ay mag-iisa. Kaya binigyan niya ng kasama. Hallelujah. Binigyan ng mga kasama para hindi maging malungkot. May mga katulong, may makatuwang, may makakausap. Kaya wag po natin hayaan na ang buhay natin ay laging nag-iisa. Humanap po tayo ng kapatid kay Kristo na mga kasama, mga positibong enerhiya, na kapag may problema ka, kinausap mo, ang ipapayo sa iyo, Word of God. Wag po tayong lalapit sa mga tao na kunwari may problema ka, ang ipapayo sa atin, inom tayo, beer house tayo. Lapitan po natin ng mga taong may Kristo sa kanilang puso, sapagkat hindi kanya ayain sa masama, kundi ayahin kanya sa kabutihan. Hallelujah. Napakasarap po makatagpo ng mga kasamahan. Masarap po makatagpo ng mga kasamahan na may Kristo sa buhay. Hallelujah. Meron iba-iba ng ugali, may hindi pagkakaunawaan, pero kapag may Kristo sa buhay ang mga tao, nagkakapatawaran po. Hallelujah. Yan po maganda sa mga Kristiyano. Nagkakapatawaran po. Ang founder ng pagpapatawad po ang ating Diyos. Ngayon, kaya kailangan po tayo po mga Kristiyano ay nagkakapatawaran. Kahit anong klaseng ugali mo yan, pangit ng ugali, napapatawan, nauunawaan. Pero hindi ibig sabihin nauunawaan, magpapatuloy yung tao na yun sa kanyang maling gawi. Kailangan habang umabante ang kanyang buhay, pagka Kristiyano, yung kamalian niya ngayon, bukas wala na. Yung pangit na ugali niya ngayon, bukas wala na. Ganyan po dapat ng Kristiyano. Kaya po kami nagsama-sama para magpatuwid po kay Kristo. Hallelujah. Sabi po sa John 15, mas lalong nililinisan ng Diyos ang sangang namumunga. Hallelujah. Tinatabasan po, tinitrim para mas lalong mamunga. Mga Kristiyano po ay ganoon. Pag nakita ng Diyos na ikaw ay namumunga, may potential kang mamunga, hallelujah, mas lalo po tayong tinatabasan. Yung mga nakagawian natin noon na mga pangit na ugali, mas lalong tinatanggal ng Diyos para mas lalo po tayong mamunga ng kaluluwa. Sapagkat hindi ka mamumunga ng kaluluwa na mabuti kung ikaw ay palamura, manginginom, sigarilyo, babaero, sabungero. Hallelujah, hindi ka mamumunga ng mabuti. Hallelujah, sapagkat ikaw ay masamang sanga o masamang puno. Kaya kailangan po tayong tabasan, itrim. Hallelujah, matanggal ang hindi mga karapat-dapat na sanga sa atin po para mas lalo tayong mamunga ng mabuti. Hallelujah, maraming salamat sa inyong pakikinig, sa inyong pagsubaybay. Sumainyo nawa ang pagpapala, kapayapaan na nagmumula sa ating Diyos na buhay, Panginoong Hesus at Banal na Santong Espiritu. God bless, Body of Christ. Amen.
Nasa Tatang Duro.